Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na baliktad na. Di makukulong sa pamumuno ni Soto. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po mga kababayan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin to. Nako, President Bongbong Marcos Jr., ito mga kababayan ng balita. PBBM titiyaking hindi na magkakaroon ng maanumalyang proyekto sa 2026 national budget. Aray ko po. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Muling tiniyak ng Malacanang na hindi papayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may maisingit na anumang maanumalyang proyekto sa 2026 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ibibito o hindi aprobahan ng Pangulo ang makikitang insertions na hindi nakaayon sa programa ng administrasyon. Naisan niya ni PBBM ang 2026 budget ay para sa kapakinabangan ng mamamayan. Makakasiguro po tayo with all these things happening, makakaasa po ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi po pahihintulutan na ng Pangulo ang mga maaanumalyang proyekto. So yan mga kababayan, bawal ang insertion. Ayon po yan, di ba, kung maanumalya yan, tapos insertion pa, nako. Ibig sabihin mga kababayan, bawal po ang insertion sa budget ng 2026. Pero teka lang, mukhang iba naman yata ang sinasabi ng ating mga senador. Lalong-lalo na itong dalawang senador na ito mga kababayan. Sabi po dito ni Soto, amendments or insertions, whether individual or institutional, done during the deliberations in the Senate are part of the regular budget process. Ayan ibig sabihin, okay kay Soto, di ba? Okay kay Soto yung insertion. Ito naman si Lucky Mata, si Senator Francis Lucky Mata Kiko Pangilinan. Sabi niya po dito, tungkulin namin na hanapan ng pondo ang mga proyekto na may benepisyo sa taong bayan. Hindi lahat ng amendments ay pangungurakot. Ayan. So, plano po ng dalawang ito na mag-insert sila. Magkaroon sila ng mga insertion. Pero taliwas po dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Na hindi na hahayaan na magkaroon ng maanumalyang proyekto. Diba? Siyempre, yun yung mga insertion na pinag-uusapan natin ngayon. Pero itong dalawang senador na ito, naku po, yun siguro ang plano nila. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin ito si Senator Ping Lacson. Sinagot na po ni Ping Lacson si Senator Rodante Marcoleta. Ito po, pakinggan po natin to. No, that's my opinion. Alam nyo, hinahanapan nyo ng bawal na akong pa-interview sa inyo. Kung interview nyo ako, puro no comment. Ano ang itsura ko noon? Just because he is complaining. That's my personal opinion. At saka siya na rin nagsabi, at this point, ano yung sabihin natin at this point? So relative, diba? At this point, sabi ko, yun ang tingin ko Anong pakialam niya sa akin kung yun ang pananaw ko? Siya ba, inaawat ko kung anong opinion niya? Okay. Diba? No, that's my opinion. Siya ba inaawat ko kung anong opinion niya? Ang tanong, siya ba ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Hindi po di ba? Anyway, yan po ang sagot ng isang investigador. Yan mga sabi ni sabi ni Soto, magaling na investigador itong si Senator Ping Lacson. Yan po ang kanyang naging sagot mga kababayan. At eto pa, nako po, sabi po naman ni Lacson, yan ang sagot niya kay Senator Rodante Marcoleta. Ito naman ang sagot niya
Kay Senator Chis Escudero doon po sa kanyang naging speech, no? Privilege speech ba 'yon? Sabi dito he is overly vocal, boastful, or aggressive, so he can create an image of strength through noise. Ayan mga kaubayan, may pinatatamaan. Tila may pasaring si Ping Lacson sa isang social media post ngayong Martes, September 30. No? Sabi po dito, there is a saying, the loudest one in the room is the weakest, saad ng senador. Nako po. It is best to ignore and make him stand on an empty platform. Dagdag pa niya. Yan po ang kanyang sagot. Alam naman po natin kung sino po ang nagsalita, di ba? Si Senator Chis Escudero. Ibig sabihin, no, nag-create lang daw ng ingay si Escudero, mga kaubayan. So pinagtatanggol na naman po kasi ang speech po ni Escudero ay patungkol po kay Romualdez at pinangalanan niya nga po, no? Kung ganito po ang nagiging opinion, ganito po ang pahayag ng isang Senator Ping Lacson, ibig sabihin lang nito, mga kaubayan, no? Pinagtatanggulan naman po ni Ping Lacson si former speaker Romualdez. Di ba? Parang ang lumalabas sa atin, no? Yun ang pagkakaintindi natin base po sa kanilang mga actions, di ba? Na ipinagtatanggulan naman po. Kaya nga nalagay ko sa caption dito, di makukulong sa pamumuno ni Soto. Marami po ang nagko-comment, no? Na malabong makulong si Romualdez sa panahon ni Soto, lalo na sa panahon ng kanyang pinsan na si President Bongbong Marcos Jr. at sa panahon ng pagiging Blue Ribbon Chairman ni Lacson. Ano bang dapat gawin, mga kababayan? Para makulong si Romualdez, tanggalin muna ang mga ito. Diba? Tanggalin muna ang mga yan. Naku po. Sila po ang pumipigil para makulong si Romualdez. Diba? Hindi naman po yun ang gusto ng taong bayan. Mamaya gagamitin nyo na naman po ang taong bayan. Sasabihin nyo naman po, yan ang sigaw ng taong bayan. Nako po. Si Erwin Tulfo, diba? Vox Populi. Yan. Correct me if I'm wrong. The voice of people is the voice of God. Diba? Yan po si Erwin Tulfo. Baka mamaya gamitin nyo na naman po ang taong bayan. Sabihin nyo, that is the voice of the people. Nako, wag kami. Alright. Eto, mga kabayan, pasadahan din po natin to. Si Representative Toby Chanco ng Navotas, mayroon pong naging pahayag. Sabi niya po dito, Saldico insulting the Filipino people. Resignation is not accountability. Oo nga pero mabuti na lang yun at nag-resign na siya. No? Although it's not good. Kasi dapat rin siguro, hindi lang siko. Lahat po ng Ako Bicol Party List representatives, no, ay tanggalin na yan. Kasi imposible naman, no, na si Saldico lang ang may alam nito. Yung party list nga ni party list nga ni Erwin Tulfo, di ba? O nadamay. Yung ACT-CIS, di ba? O, kasama. Kayo pa kaya mga kasamahan ni Saldico, hindi kasama? Nako po. Kaya dapat din siguro kayo mag-resign na rin po kayong lahat, Ako Bicol Party List, at iban na. Iban na po ang Ako Bicol Party List. Sa susunod na mga eleksyon para wala nang Ako Bicol Party List na mga kurakot. Diba? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Before our distinguished colleague from Sorsogon avail of the privilege hour, we'd like to just recognize in the gallery today our distinguished Vice President Sara Duterte, Mr. President. Yes, we'd like to welcome the Vice President Sara Duterte to the Senate. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kapapasok lang na balita ngayong araw, September 29, 2025, sa ikinasang pagdinig sa Senado tungkol sa proposed budget ng Office of the Vice President para
Aray ko, bigla akong nakipagkamay pala si Kiko Pangilinan, ha? Kiko Pangilinan, ha? Anyway. Sa taong 2026 ay matapang na hinarap na mag-isa ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na kung saan ay tila bumaliktad na lahat sa Vice President Sara Duterte at kanya-kanya nang nagpapabango di umano sa Vice President ang mga senador dahil tila ramdam na mga ito ang papalapit na 2028 election na kung saan ay tila nakikita na nila at kahit anong pilit na pagpapabagsak sa Vice President Sara Duterte ay nananatiling number 1 pa rin magpasta hanggang ngayon sa lahat ng survey at nananatiling lumalaban para sa maraming Pilipino. Tunay na nagmamahal sa bayan at soon magiging presidente na ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa nasabing report, kanya-kanyang pabango na sa Vice President. Ramdam na ang 2028 election. Vice President Sara appears before Senate. Vice President Sara Duterte appears before the Senate Committee on Finance on Monday morning, September 29, 2025, to personally defend the office of the Vice President proposed 900 to 895 million budget for 2026. Leading the deliberation is panel chairperson Senator Sherwin Gatchalian alongside Majority Leader Mig Zubiri, Duterte's known BFF, Presidential Sister and Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Erwin Tulfo, Senator Loren Ligarda, Senator Ruben Padilla, Senator Jinggoy Estrada, and Senator Ronald Bato de la Rosa. Uncle, narito ang full video kung saan ay matapang na humarap sa Senado ang Vice President na si Sara Duterte at ang nakakabilib na malalaking pasabog nito sa Senado na siyang hinangaan ng marami sa ating mga kababayan. Narito't panoorin ang full video. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. The Office of the Vice President to present their budget. Thank you, the Honorable Sherwin Gatchalian, the chairperson of the Committee on Finance of the House of the Senate of the Philippines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President stands resolutely as a people's institution. Despite challenges, nothing has so far been insurmountable enough to take OVP off its track, derail its course, or completely incapacitate the institution and stop it from serving the interests of the people. The establishment of 10 OVP satellite offices and an extension office in Tondo, Manila has been pivotal in bringing the national government closer to underserved communities across the country with timely and significant government interventions. These offices enhance the efficiency and effectiveness of OVP services, ensuring that help reaches those who need it most. The successful delivery of OVP service was fueled by the courage of the men and women of the office, courage to be committed public servants working to ensure that all Filipinos experience government regardless of their proximity to the capital. Our 2026 budget proposal builds on the outcomes of the previous year, addressing the significant budget reduction we faced while envisioning a path forward through fiscal discipline and strategic partnerships. I will now proceed to discuss the highlights of the 2026 proposed budget of the Office of the Vice President. Good morning, everyone. Presenting the highlights and salient features of the OVP budget under fiscal year 2026 National Expenditure Program, or the NEP. The Department of Budget and Management has recommended a budget of 902,895,000 for fiscal year 2026 vis-a-vis the 942,038,000 of the proposal of the Office of the Vice President. The amount recommended is 21.33 higher than the fiscal year 2025 budget as appropriated. The proposed budget
will cover personal services or PS, maintenance and operating expenses or MOOE, and capital outlay. For the PS, the recommended budget for fiscal year 2026 is 212,538,000, which is 23.54% of the total budget. The amount is higher by 12.14% than the fiscal year 2025 PS level. Sen, mga kabayan, no, try po nating i-forward, no? Doon na po tayo sa may sa may mga nagsasalitang mga senador. Tingnan natin kung ano po kanilang magiging reaksyon, mga kabayan, no? Dito natin simulan dito kaya, no. Senator Bongo. To then Finance Chair Senator Grace po to restore funding for the OBP. Nakakalungkot lang po na hindi ito napagbigyan. Majority rules dito at minsan po small bycam po ang nagdi-decide. Marami po sanang matutulungan ito kung na-approve po itong budget. Ma'am, ayan po yung sulat ko for yung last year po. Sa totoo lang po, inihalal po ang Vice President hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Inihalal po siya para maging working Vice President para maglingkod at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. That is why for next year, I urge the Senate to support the budget of the OVP in full. Napakaliit po ng increase. 1% lang po. Pero alam naman natin na marami pong matutulungan. Kung pwede lang po, Mr. Chair, kung allowed po ito, bawasan po ang budget ko sa opisina sa Senado. Kahit konti, ilagay na lang po sa OVP. Mr. Chair, lahat tayo na sa gobyerno, public servants, we are meant to serve the Filipino people. Basic mandate po ang tumulong, lalo na po sa mga nangailangan ng social services. Nakikita ko po yan, mahaba po ang pila sa kanyang mga satellite office. We must further empower and help BP's office to respond to the needs of the Filipino people, especially the marginalized sector. Muli, nais ko pong ipahayag ang aking suporta para sa budget ng OBP. Alang-alang na lang po sa mga kababayan nating mahirap. Let's support her to be a working Vice President. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Go. Next is Senator Marcos. Yes, karangalan at ligaya ko na makasama sa ibang mga project na ito. Kaya alam ko na talagang magaganda at tulong sa ating mga mamamayan ang ginagawa ng OVP. Bilyon-bilyon ang naririnig nating na hinahatid na tinatawag na basura doon sa flood control. Kung tutuusin, wala pang 1 bilyon ang hinihingi ng OVP. Barya lang po ito, ibigay na po natin, dagdagan pa. At dahil dito, nagmotion na po ako na sana ipasa na natin at i-endorse na sa malaking komite. So, Mr. Chairman, kami. So there was a motion duly seconded by Senator Amy Marcos. I made that motion earlier. Of course, with the amendment that yung budget daw ni Senator Bongo, idagdag natin sa OVP. Kasi siya na mismo nag-offer, Mr. President. So you can make that amendment in the budget para madagdagan sila. I so move, Mr. Chairman. Second motion, Mr. Chairman. Senator Padilla, do you have any before I act on that, I know that you have my manifestation. Maraming salamat po. Sinusundan ko na po ang silambit ni Senator Marcos at si Senator Zubiri. Yeah, thank you. Senator Estrada, before I act on the motion, Well, first of all, I fully support the budget of the Office of the Vice President. And then I would like to associate myself again with the statement of Senator Bongo. Total naman, meron nagsabi ni sa Senador na malaki insertion natin. Ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Thank you for that manifestation. There's a motion made by our Majority Leader and Senator Marcos, duly seconded by Senator Bato, Senator Padilla, Senator Estrada. Is there any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is now deemed submitted for plenary's consideration. So yan mga kabayan, pasagad. Nako, at dadagdagan pa yung pondo. Ngayon, hindi nyo na hawak ang buong Senado. Ang administrasyong ito hindi na hawak ang buong Senado. Malamang yung hawak lang ng administrasyong ito ng Pangulo, no? Ay yung dalawa. Diba? Alam niyo na kung sino yung dalawang tinutukoy ko. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.